Hi everyone! So, ayan, for today's video, i-share ko po sa inyo yung naging experience ko nung nagkaroon ako ng boil or pigsa sa tabi ng aking private area. So, last week kasi nagpunta kami sa SM Clark. So, yun, kasama ko yung toddler ko, yung 2 years old na anak ko. And yun, dahil nga malikot siya, kung saan-saan ko siya sinusundan. So, habol ako ng habol hanggang pinagpawisan po yung aking sa may bandang yung singit ko. So, ayun, dahil nga gumamit ako ng baby wipes, na pinunasan ko yun, parang na-irritate siya. And then, napapansin ko, may mahapdi dun sa part na yun, pag naglalakad ako. So, yun nga, nung umuwi kami sa bahay, nakapako na may namamaga. And yung tinignan ko nga, pigsa nga siya. So, ayun, uminom agad ako ng ibuprofen paracetamol. So, yun nga, medyo may senat ako. So, para ma-prevent yung pagkakaroon ko ng lagnat, uminom agad ako ng paracetamol, guys. And then, yun nga, nag-search ako sa internet dahil nga hindi ko magawang magpa-check up. Dahil full-time mama ko, busy sa pag-aalaga ng aking anak. Nag-search ako sa Google kung ano yung dapat gawin pagka may pigsa. So, ayun nga, warm compress. So, yun yung ginawa ko. Naghanap ako ng bimpo or malinis na tela. So, since I don't have bimpo, gumamit na lang ako ng malinis na tela. Yun, binabad ko siya sa maligamgam na tubig. Yung kaya lang ng balat. So, yun yung ginawa ko. Tinapal ko siya dun sa boil, dun sa private, dun sa malapit sa private area. So, yun. Hinayaan ko siya dun for 10 to 15 minutes. Ginagawa ko po siya twice a day. So, kung meron kang pigsa, pwede mo naman siyang gawin kahit pasobrahan mo or 30 minutes. Pwedeng 3 times a day or 2 times a day. So, yun nga, busy ako sa bahay, pag-aalaga ng anak ko. 2 times a day ko lang siya nagagawa. Pero, effective po siya. So, after kong mag-warm compress, ina-applyin ko rin po siya ng ganito. Miyajia Zudaifu. It's antibacterial cream. Ayan yung itsura niya. Ito yung ginamit ko din, guys, para tuluyang nawala yung aking pigsa. I think it's Chinese product. So, ganyan. Ayan yung laman niya sa loob. Okay. So, ayun. Nawala naman po yung aking pigsa. Hindi siya umabot ng 1 week. So, yun. After ko nga lagyan ng antibacterial ointment, etong Zudaifu. So, if interested kayo, ilalagay ko po sa comment section yung link na pinagbilahan ko nito sa Shopee. So, yun nga. Saan ba nakukuha yung yung pigsa or boil? So, dahil yan sa bacteria. So, yun nga, pinagpawisan ako. So, just make sure na pag pinagpapawisan, dapat pala gagamit ka ng malinis na tuwalya. Yung bang dapat dry and clean, huwag hahayaan na pagpawisan yung bandang singit. So, ayun nga. Thank God kasi gumaling naman po ako and hindi ko na kailangan pang pumunta sa doktor. Pero disclaimer lang, guys, since nahiyang sa akin ng paggamit ng home remedies sa pagpapagaling ng aking pigsa, pero nasa sa inyo pa rin yan. Try at your own risk. Kung mas grabe yung pigsa nyo, may kasamang sobrang lagnat, panginginig, and mas kumalat pa sila at mas namaga or namumula, make sure na magpa-check up ka na. So, ayun, bibigyan ko kayo ng tips. Paano nga ba maiwasan yung pagkakaroon ng pigsa? So, dapat iwasan natin yung mga pagkain na inflammatory food. Ano ba yung mga yon? So, yun, yung mga matatamis na pagkain. Kasi, yung matamis na pagkain, paborito yan ng mga bakterya. Kaya nagkakaroon ng pigsa. And then, if palagi ka nagkakaroon ng pigsa, iwasan mo rin yung pagkain ng cheese or sobrang pag-inom ng gatas. Kasi nagtataglay yan ng nagtataglay siya ng oil production na nagiging nagbabara sa pores, kaya nagiging pigsa. Iwasan din kumain ng mga processed food like yung ham, delata, tocino. So dito naman sa bahay, palagi naman po kami nagluluto.
ng pagkain namin ng lunch. Yung asawa ko yun, mahilig siya magluto ng ulam. And kailangan din, wag kang matitempt na pisain yung pigsa mo. Wag na wag. Kasi maaaring kumalat yung bakterya sa mas malalim na daluyan ng dugo or yung sepsis. So, mas seryosong kondisyon. So, wag mo yung gagawin. Wag kang matutokso na pisain yung pigsa mo. Baka magkakomplikasyon. So, ayun din, gumamit ka ng antibacterial soap. And make sure na malinis yung kamay mo before and after mong hawakan yung pigsa mo sa yung private area para ma-avoid yung pagdami ng pigsa. Kasi kapag marumi yung kamay mo, then hahawakan mo yung pigsa mo, there's a tendency na mas dadami yun. So, ano ba yung dahilan ba't nakakatulong yung warm compress? Kasi guys, yung heat, nakakatulong talaga siya para mas mapaganda yung sirkulasyon ng daluyan ng dugo dun sa balat natin. Kaya, napansin ko after 3 days, lumiit na po yung pigsa ko. So, yun, na ginhawaan ako, naging comfortable na po yung paglalakad ko, and nawala na rin yung senat-senat ko. So, yun, sana nakatulong tong aking video. Kung meron kang pigsa, subukan mo muna yung home remedy, yung warm compress. 3 times a day. Kung hindi ka naman busy, pwede rin naman 2 times a day. So, yun, gumamit ka ng maligamgam na tubig, yung kaya lang nung balat mo, huwag masyadong mainit. So yun, uminom ka rin ng vitamins, makakatulong din yon para mas mapagaling ka or mag-heal yung pigsa mo, like zinc, and then vitamin C. Yun, kumain din ako ng Sunkist, calamansi juice. So yun, ngayon okay naman na siya, hahayaan mong kusang pumutok yung nana. At kapag nangyari yun, linisin mo ito, gumamit ka ng gasa. And yun, iwasan nyo rin muna magsuot ng masikip na pantalon or short. Make sure na kung maaari, magsuot ka muna ng maluwag na damit. Katulad nito. Tapos yung kung meron kang pigsa sa kilikili or sa legs mo, yan. Magsuot ka muna ng maluwang na short or palda. And then, ano pa ba? Kung gusto mo naman, pwede ka rin uminom ng turmeric tea. Yon, kasi yung turmeric tea, meron siyang curcumin. Or nagtataglay siya ng natural antibacterial at anti-inflammatory na makakatulong para mas mag-healed or matuyo yung pigsa mo. So, yun lang guys. If may mga tanong kayo, please comment nyo lang yan sa baba, babasahin ko. So, yun. So, malaking tulong din tong Chinese antibacterial ointment. Kasi after kung mag-warm compress, ina-apply namin ito sa aking pigsa. Katulong ng aking husband. So, yun. Kailan nga ba magpapatingin sa doktor? Katulad na sinabi ko kanina. Magpa-check up ka na if hindi ka pa rin gumaling kahit nag-warm compress ka na or inabot na ng 2 weeks, nandyan pa rin yung pigsa mo, namamaga, namumula, may kasamang panginginig yung katawan mo, lagnat, and then mas dumami pa yung pigsa mo, mas better po na magpatingin ka na sa doktor. Kasi bibigyan ka nila ng prescribe or yung mupirocin, antibacterial, yun yung antibacterial na gamot, and oral antibacterial. So, yun po. So, sana nakatulong tong aking video about paano malulunasan ang pagkakaroon ng pigsa or boil. So, yun po. If hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe mo na yan. And comment down below if na-experience mo na magkaroon ng pigsa or boil. So, yun. If may mga tanong po kayo, just comment down below. Again, it's Caroline and thanks for watching. And yun, iwasan nyo rin muna magsuot ng masikip na pantalon or short. Make sure na kung maaari, magsuot ka muna ng maluwag na damit. Katulad nito. Tapos yung kung meron kang pigsa sa kilikili or sa legs mo, yan. Magsuot ka muna ng maluwang na short or palda. And then, ano pa ba?
Kung gusto mo naman, pwede ka rin uminom ng turmeric tea. Yon, kasi yung turmeric tea, meron siyang curcumin or nagtataglay siya ng natural antibacterial at anti-inflammatory na makakatulong para mas mag-healed or matuyo yung pigsa mo. So, yun lang guys. If may mga tanong kayo, please comment nyo lang yan sa baba, babasahin ko. So, yun. So, malaking tulong din tong Chinese antibacterial ointment. Kasi after kong mag-warm compress, ina-apply namin ito sa aking pigsa, katulong ng aking husband. So, yun. Kailan nga ba magpapatingin sa doktor? Katulad ng sinabi ko kanina, magpa-check up ka na if hindi ka pa rin gumaling kahit nag-warm compress ka na. Or inabot na ng 2 weeks, nandyan pa rin yung pigsa mo, namamaga, namumula, may kasamang panginginig yung katawan mo, lagnat, and then mas dumami pa yung pigsa mo, mas better po na magpatingin ka na sa doktor. Kasi bibigyan ka nila ng prescribe or yung mupirocin, antibacterial, yun yung antibacterial na gamot. And oral antibacterial. So, yun po. So, sana nakatulong tong aking video about paano malulunasan ang pagkakaroon ng pigsa or boil. So, yun po. If hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe mo na yan. And comment down below if na-experience mo na magkaroon ng pigsa or boil. So, yun. If may mga tanong po kayo, just comment down below. Again, it's Caroline and thanks for watching.